Po sa inyong lahat, magandang umaga po. Mga po kayo nagtataka, bakit ibang mukha na ang inyong nasa harapan? Ano po? Ako po si Father Gil Caballes. Ako po yung umalili kay Father Gerson Ray. Ano po? So, papakilala dahil ako'y bagong dating. Nakakahiya naman kung ako yung isang misa dito, eh, hindi niyo naman kilala yung pare ng misa. Ano po? Ako po ay mula po sa bayan ng Tayabas. Ako po ay dating naka-assign sa bayan ng Chaong. Ako po ay walong doon, tapos po ako inilipat dito ng ating minamahal na obispo. Kaya po pagtsagaan niyo na po, ako po ay batang pari pa lamang. Ano po? 9 months kahapon dahil ako po ay na-openahan na pari noong December 9 at kahapon September 9, 9 months po. Ano po? Ako po ay dumating dito sa seminaryo noong September 7. Ano po, hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. So, gagawin ko man, dahil ako po itinagay dito, hindi gagawin ko ang aking tungkulin bilang pari. Madalas po sinasabi natin o sinasabi ng isang tao kapag nasaktan po ang kanyang damdamin, papaano naman ako? Tila nais po niyang makaganti sa taong nakasakit sa kanya. Minsan po ay may sense of revenge po kung atin pong titingnan. Pero pwede bang ako lamang ang masasaktan? Dahil bilang tao po, kapag tayo po ay nasaktan, kung mayroong nagkamali sa atin, ano po ang ating tendency? Palagi ay gumanti. Ayaw po natin na tayo po ay nakagagyado. Ayaw po natin na tayo po ay nadedekado. Gusto po natin ay palagi tayo ang mas lamang. Ngunit kung atin pong balik na rin naman kaya ang kalakaran ng mundo, pagpos kung paghihiganti ay pag-ibig ang atin pong iganti sa taong nagkamali sa atin. Palaging iba po ang pagtingin ng mundo sa pagtingin ng Diyos. Pero paano nga po kaya kung makikita po natin ay pagmamahal sa taong nagkasala sa iyo? Baka po maiba ang ihip ng hangin. Subukan po kaya natin ito upang tayo po ay nakilala na tayo po ay alagad ni Kristo. We seek peace and not vengeance. Ang igati po natin sana ay pag-ibig na handang umunawa sa mga taong nagkasala at nagkamali sa atin. Mga minamahal na kapatid, tayo po ngayon ay inaaniyahan ng ating Ebanghelyo para sa linggong ito. Itama ng may pagmamahal ang taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. At huwag po nating hayaan na galit ang maghari sa ating puso. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin mo ng sarilinan. At ayon po sa mga dalubhasa sa madalang sulatan, the first step in the process of correction is based on Leviticus chapter 19, verse 17. And it says, you shall not hate your brother in your heart, but you shall reason with your neighbor, lest you bear sin with your neighbor because of him. This sort of private confrontation should be motivated by love and concern. Gagawin po natin ito, hindi po sa tayo ay nagmamagaling o tayo po ay ipinapakita natin na tayo ay mas banal sa kanila. Hindi po. Bagkos tayo po ay nagmamahal at mayroon po tayong concern sa ating kapwa na nagkamali. Napakaganda po ang sinabi, kausapin mo at hindi sinabing ipagchismisan mo sa ibang tao ang kamalian ng kapwa mo. Hindi po, bagkos ay puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Ito po ay maaari natin tawagin fraternal correction. Kapag may nagkamali kang kapatid, kausapin mo at itama mo ng maayos. Ito po ay madalas na ginagawa sa loob ng seminaryo. Ano po, ito po ay alam po ng mga seminarista at ng mga pari. Ang fraternal correction na nangyayari kapag mayroong hindi magandang ginawa ang iyong kapatid. Itatama dahil ikaw ay nagmamahal. Hindi po upang ipahamak ang kapatid at ipamukha sa kanya na siya ay mahina. Hindi po upang iparamdam ang pag-ibig
sa taong nagkamali. Kakitaan ng malasakit, kumbaga po. Maaari po natin itong gawin sa ating buhay, magkaroon ng fraternal charity sa kapwa. Pero kung sa panahon natin ngayon, mayroon pa po kayang kumakausap sa mga taong nagkamali o nagkasala. Marahil ay meron naman po. Pero minsan ay tila ang ibang tao ay wala nang pakialam. Hinahayaan na mahulog ang kanyang kapatid na nagkasala. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang ginagawa ninyo sa mga taong nagkamali o nagkasala sa inyo, ano po hakbang ang ating ginagawa? Minsan po ay nakakalungkot. Ano po ang ginagawa ng ibang tao? Dinadaan madalas ay sa social media. Minsan, ipinopost po sa Facebook yung nagkamali sa kanya. Imbis na sila na lamang ang nakakalam o madaling maayos, ay pinapalaki pa ang gusto. At ito po ay hindi maganda at tama. Hindi po ito mga Kristiyanong gawain ang pagkadadaan, ang pagkakamali ng inyong kapwa sa social media. Sasabihin po marami na ilan sa atin, mahirap pong kausapin ang taong nagkamali lalo kung malaki po ang ginawang kasalanan sa atin. Kung gayon po, ay maaari naman po natin pahupain muna ang ating galit na nararamdaman bago kausapin upang magkausap ng maayos at maibalik ang dating magandang ugnayan. Huwag po natin paliitin ang ating mundo. Kausapin po ang taong may nagawang mali. Everyone deserves a second chance. Bilang tao po, lahat po tayo ay mayroong kahinaan at pagkakamaling nagagawa sa buhay, nadarapa at nagkakasala. Mga minamahal na kapatid, ito po ay panawagan sa atin ng Diyos. Matuto po tayong magkaroon ng malasakit sa kapwa na nagkakamali. Matuto po tayong umibig sa mga taong nakagawa ng masama sa atin. Nangingibawa po sana sa atin palagi ay pag-ibig. Pag-ibig na katulad po ng ipinakita at ipinaramdam sa atin ng Diyos dahil sa maraming pagkakataon ng ating pong buhay, tayo ay nadarapa at nagkakamali. Subalit hindi po tayo itinakahon ng Diyos. Binibigyan po niya tayo ng pagkakataon, ituwid muli ang ating maling nagagawa sa ating pong buhay. Kaya po sana po tayo ay matuto sa Kanya. Dahil tayo po ay nakaranas ng Kanyang pag-ibig, mararamdam rin po sa kanila, darating sa kapwa makasalanan, at hubugin po natin ang ating puso sa awa at habag ng Diyos. Sa nagkamali sa atin, lumapit po tayo sa Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo po ay naging matigas, hindi naging maunawain sa kapwa, lumapit po tayo sa Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nawawalan ng pag-ibig sa tao,